Naimbag nga aldaw, malam, rabii, kada kayo aming kakabsat. Ang sinabi ko po ay magandang araw, hapon, or gabi kung nasaan man kayo. Gusto ko lang pong bigyan ng reaction itong napanood kong video ni VP Sara at yung pahayag ng pagtatanggol ng kanyang BFF na si Amy Marcos, or should I say Amy Duterte. Anyway, huwag na po nating patagalin. Panoorin po natin itong video ni Vice President Sara Duterte. Sanay ako sa ganyan at alam ng taong bayan na hindi ako bratinela o spoiled brat dahil kilala nila ako simula nung ako ay nasa Davao pa, simula nung ako ay mayor pa, hanggang naging vice president ako. Kilala ako ng taong bayan na hindi ko inaabuso ang aking power at ang aking authority sa lahat ng mga opisina na nahawakan ko. Testigo ko ang buong bayan na hindi ako isang spoiled brat. In fact, nung ako ay lumalaki, hindi naman, ang mga kaibigan ko, hindi naman sila galing sa political na pamilya, sa mga mayayaman na pamilya, sa mga powerful na pamilya. Sila ay mga ordinaryong tao lamang at yun ang kinalakihan ko. Isang ordinaryong environment ng isang ordinaryong citizen ng ating bayan. Sa palagay ko, hindi lang sanay ang iilan na mga miyembro ng House of Representatives na hindi nila makuha yung gusto nila at gusto nilang marinig na sagot. At hindi sanay yung mga iilan na mga representatives natin na sinasagot sila sa kanilang mga patutsada. Kaya sa tingin ko, isa din itong parang atake din nila na parang, oh, bratinela yan. Kahit na sumagot naman ako, hindi nga lang sa gusto nila. Okay, so bibigyan ko lang po ng sarili kong reaction itong mga sinabi ni VP Sara. Una, sabi ni VP Sara, alam daw ng taong bayan na hindi siya bratinela or hindi siya spoiled brat. Parang dito pa lang sablay na kagad si Sara Duterte. Kung ang ibig mong sabihin ng taong bayan ay ang buong Pilipinas at lahat ng ating mga kababayan, majority po, alam na ikaw ay bratinela, na ikaw ay spoiled brat. Mula po sa Senado, sa House of Representatives, sa ating mga government officials, sa mga opposition, yung pong tunay na opposition kahit na po sa mga simpleng mamamayan lang tulad ko. Yung pong pinakita nyo sa House of Representatives at sa Senado nung kayo ay sumalang sa budget hearing. Hindi pa ba pagiging bratinela ang pinakita ninyo? Sabi ng iba, tough lang daw. Hindi po tough yan. Hindi nyo malilin lang ang taong bayan. Alam po natin kung ano yung tough. At iba po yung rude, iba po yung arrogante, at iba po yung bratinela. At sa pinakita ni VP Sara doon sa mga hearings na yan, kitang-kita po ng taong bayan na sinasabi ni Sara Duterte na hindi daw siya brat, pero sa mga pinakita niya, nagkakaisa po ang majority ng taong bayan na siya po ay isang spoiled brat. Or baka siya na lang ang hindi nakakaalam na spoiled brat siya. Sabi niya, kilala daw siya ng taong bayan mula nung siya ay nasa Davao pa. Excuse me, VP Sara, sa lang namin nakilala nung panahon ni former President Rodrigo Duterte. Kilala ka lang siguro ng iilan bilang mayor ng Davao, kaya para sabihin mo na kilala ka ng taong bayan mula nung ikaw ay nasa Davao, yan po ay isang malaking kasinungalingan. Dahil ako, isa na ako doon. Saka lang kita nakilala ng mabuti nung naging running mate ka ni Bongbong Marcos. Na ngayon masasabi ko, hindi pala kita kilala ng husto. At yan din ang sinasabi ng karamihan sa taong bayan. Hindi ka pala namin kilala. Lalo na nung binudol mo ang mga Marcos loyalist. In fact, kilala ka lang ng marami bilang mayor nung meron kang sinuntok ba yun na isang government official din? Please, correct me if I'm wrong. Basta alam ko meron siyang sinuntok or halos binugbog na niya Dahil sunod-sunod yung suntok niya, hindi ba? Yun ang pagkakakilala sa'yo ng mga tao dito sa Luzon. At siyempre, nung naging vice president ka na, nakilala ka ng buong Pilipinas. So please, huwag mong sabihin na taong bayan, kilala ka. Yes, nakilala ka lang, lalo na nung ikaw ay naging vice president. Pero before that, prior to that, nung ikaw ay mayor pa lang,
doon ka lang namin kilala. Nakilala ka dahil sa ikaw ay anak ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sunod mo pa, kilala ka ng taong bayan na hindi mo inaabuso ang iyong authority o ang iyong posisyon. Ano itong mga lumalabas na mga anomalya daw na sinasabi ng COA? Yung mga pera na pinababalik sa'yo, na ibalik sa gobyerno nung ikaw ay nakaupo pa bilang DepEd Secretary. Yung sunod na sinabi mo na naman, testigo mo ang buong bayan. Yes, testigo ang buong bayan sa inasal mo sa mga hearings. Kitang-kita namin, kahit na pagtakpan mo pa, hindi na mababago ang isipan namin. Ipinakita mo na ang totoong kulay ng isang Sara Duterte. At wala na pong makakapagbago na. Dahil nilabas mo na ang totoong ikaw. So, kung may maniniwala dito sa sinasabi mo, kayo-kayo na lang. Malamang yung mga taga Davao, na bilib pa rin sa'yo. Although, marami ko nababasa mga comments na sila ay mga taga Davao din, pero hindi sila sumusuporta sa mga Duterte. So, yung sinasabi mong testigo mo ang buong bayan na hindi ka spoiled brat, kayo po, testigo ba kayo na hindi spoiled brat si Sara Duterte? Or kaisa ko kayo na magsasabi na talagang spoiled brat? Ano ba ang qualities ng isang spoiled brat? Hindi ba rude, arrogant, at ang akala mo lahat ng bagay at lahat ng issue ay tungkol sa kanya? Sumunod ng sinabi, sa palagay niya, hindi daw sanay yung ilang mga miyembro ng House of Representatives na hindi nila makuha o yung gusto nilang marinig na sagot ni VP Sara. Well, yan ang sa palagay mo, VP Sara. Pero sa palagay ng mas nakararaming tao at hindi lang ng mga miyembro ng House of Representatives, marami pong mga ordinaryong Pilipino ang makakapagpatunay kung ano ang nakita namin sa inugali mo. So, wag mong sabihing iilan dahil hindi lang mga tao sa House of Representatives ang nakakita ng ugali mo. Meron din mga senador, may mga ibang government officials, at marami sa madlang tao ang nakakita ng totoong kulay ni Sara Duterte. So wag mong sasabihin na iilan lang. O baka baliktad, iilan na lang ang hindi naniniwala na spoiled brat ka. Dahil sinabi mo hindi makuha ng iilan sa House ang gusto nilang marinig sa'yo. Oo, totoo yan. Hindi lang naman sila. Marami ang gustong marinig kung ano ang paliwanag mo. Dahil di ba sinabi mo, kaya ka nagpunta sa OVP budget hearing para sagutin lahat. Pero ano ang narinig namin? Nabasa ko pa nga rito 27 times mo daw na sinabi yung bahala na yung House of Representatives kung ito ay igagrant nila o hindi. Yun ba ang sinasabi mong na hindi nakuha ng House yung gusto nilang sagot? Kahit na kami, we were left in the dark dahil pare-pareho yung sagot mo. Wala kang ipinaliwanag. May sinabi ka pa na andun sa yung presentation ba kung ano yung sinabit mo sa House ng mga paliwanag mo. Paano kami na gustong marinig? Yung paliwanag mo. Sabi ng mga nagtatanggol sa iyo dahil daw ayaw mong pag-usapan yung 125 million na ginastos in 11 days. Kaya ang sagot mo, you will leave it up to the House of Representatives. Pero meron akong narinig na isang kongresista, tinatanong ka kung ano ang mga balak mo dyan sa paggasto sa hinihingi mong budget for 2025. Pero ano ang sinagot mo pa rin? You will leave it up to the House of Representatives. Asan yung sagot doon? Ginagawa mo naman kaming tanga Wala kaming narinig na konkretong sagot mo. So hindi lang ang House ang hindi nakuha yung gusto nilang sagot. Kahit na ako at alam ko marami sa amin ang hindi namin narinig yung gusto naming marinig na sagot mo. Wala kang ipinaliwanag kundi ang you will leave it to the House of Representatives. Yun ang lagi mong sinabi. 27 times. Samantalang nung unang upo mo dyan, sinabi mo nandiyan ka para sagutin lahat ng katanungan na wala ka namang halos sinagot. Tapos sinabi mo na hindi sanay yung iilan sa House na sinasagot sila. Nandun ka sa budget hearing Kailangan mo talagang sumagot. Hindi ba kaya tinawag na hearing? Kailangan marinig. Hear nga di ba? Kailangan namin marinig kung saan mo dadalhin yung hinihingi mong budget for 2025. In fact, gusto rin namin marinig kung saan mo dinala yung pera ng 2022, 2023, 2024 na ayaw mong sagutin. Tapos sasabihin mo, dahil hindi narinig ng House yung gusto nilang marinig na sagot, at hindi patutsada yung tinatanong sa'yo ng mga kongresista. Kaya kayo nandyan sa budget hearing, hinihintay nilang ipaliwanag mo para marinig nila kung paano sila magdi-decide
kung ibibigay yung budget na hinihingi mo. At kailangan marinig ng taong bayan kung saan mo gagamitin yung pera. Ganun lang kasimple yun. Huwag mong paikutin ang mga salita mo. Hindi kami bobo. Hindi kami mga tanga para hindi maintindihan yung sinasabi mo. At wala kaming naintindihan doon sa mga sagot mo. So, wala pong umaatake sa iyo, Sara Duterte. Pinagpapaliwanag ka. Humihingi ka ng budget, kailangan mong ipaliwanag dahil yan ay hindi mo pera. Yan ay pera ng taong bayan. Tapos kapag tinawag kang Bratinela, magpapaliwanag ka, pagtatanggolin mo yung sarili mo at sasabihin mo na, sumagot ka naman. Nasaan nga yung sagot? Nagpapatawa naman tong si Sara Duterte. Oh. Sumagot naman daw siya. Ano ang sagot mo? I will leave it up to the House of Representatives to bahala kayo sa buhay nyo. Ganun ba yun? Nasaan yung sagot dun? Hindi po bobo ang taong bayan para hindi maintindihan yung sinasabi mo. Wala kang pinaliwanag, so wala kaming naintindihan. Wala kaming nakuwang sagot sa'yo. Then mostly, ang sagot mo, I will leave it up to the House, ganun ang ganun, ganun ang ganun. So, paano namin maiintindihan? So, hindi lang yung House ang gustong marinig yung sagot mo, kundi ang taong bayan na sinasabi mong kilala ka na hindi ka Bratinela. Pero sad to say, dahil para sa'yo, palagay mo, mali ang House. So, ibig sabihin, mali ang majority ng taong bayan sa pagkakaintindi sa mga sinagot mo sa House. Ano ang aming iintindihin kung wala ka namang sinagot? So, please, huwag mong gamitin yung taong bayan dahil iilan lang ang nakakakilala sa isang Sara Duterte bago ka naging Vice President. Kilala ka lang dahil ikaw ay anak ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at ikaw ay naging mayor ng Davao na wala namang pakialam ang majority ng mga taga-Luzon kung ano ang ginawa mo bilang mayor ng Davao. Dapat ang sinabi mo, kilala ka ng buong taga-Davao na I doubt kung buong taga-Davao kilala ka. Well, maybe kilala ka nila doon sa mga naririnig nila tungkol sa Duterte family. Pero sa ipinakita mo sa Senate hearing, sa House of Representatives, and in fact, doon sa mga patutsada mo, ikaw ang mahilig magpatutsada. Mula nang ikaw ay umalis sa Department of Education at ikaw ay kumalas sa Unitim, lumabas na ang iyong pagiging Bratinela. Sabihan mo ba naman na hindi alam ng taga-gobyerno kung paano mag-budget? Ikaw nga ang maraming problema dyan sa DepEd. Ikaw pa ang nagsabi na tuturuan mo ang mga opisyalis ng gobyerno how to command. Sa DepEd nga, hindi ka nagtagumpay. So please, tigilan na po yung self-serving na mga salita. Kokonti na lang po ang naniniwala sa'yo. Pero siyempre, isa sa naniniwala kay Sara Duterte ay ang best friend niya na si Senator Amy Marcos. Dahil hindi nga ba may usap-usapan sa House na sinasabi ni VP Sara na meron daw siya mga kakilala sa loob na pinag-uusapan ang impeachment ni Sara Duterte. Although ilang pahayag na ang sinasabi ng House na walang balak ang mga kongresista sa impeachment. Pero mounting po, tumataas, dumadami ang humihiling na ma-impeach si Sara Duterte. And to the rescue, of course, ang kanyang BFF na si Senator Amy Marcos. Naglabas po siya ng pahayag. Sabi niya, sa mga nasa Kongreso, nagigil na magsampa ng impeachment case laban kay VP Inday Sara, magsilbing paalala ito na ang gusto niyong paglaruan ay ang demokrasya. Ang mga hakbang na ito ay kabastusan sa pasya ng bayan at resulta ng eleksyon. Isang panghahamak sa boses at karapatan ng sambayanan sa pagpili ng kanilang leader. Alalahanin ninyo, ang tagumpay na naitala ng kanyang boto ay ang pinakamalaki sa kasaysayan. Naghahamon ba kayo sa 32 million o naghahanap kayo ng gulo upang hatiin ang bayan na may napakaraming problema sa kasalukuyan? So yan po ang pahayag ni Amy Marcos. Bigyan ko rin po ng sarili kong reaksyon. Sabi niya, sa mga nasa Kongreso nagigil na magsampa ng impeachment case laban kay VP Inday Sara, magsilbing paalala ito na ang gusto niyong paglaruan ay ang demokrasya. Senator Amy, pinakikinggan lang po ng Kongreso ang panawagan ng nakararami na i-impeach si Sara dahil hindi na kami naniniwala na siya ay para sa bayan, which is true. Tingin po namin, hindi na para sa bayan,
si Sara Duterte. Katulad mo, pareho kayo na hindi na para sa bayan. Dahil kitang-kita naman natin ang pagtatanggol nyo kay Apollo Kibuloy na kayo ay hindi para sa bayan kundi para sa interes ng iisang tao. At bakit mo sasabihin na magsilbing paalala ito na ang gustong gawin ng mga taga-House ay ang paglaruan ang demokrasya? Teka muna, correct me if I'm wrong. Yung po bang impeachment process ay hindi parte ng demokrasya? Ito po bang impeachment ay wala sa Constitution? Dahil siyempre, ako na simpleng mamamayan nang galing kay Amy Marcos na parang ibig niya sabihin na hindi part ng demokrasya ang impeachment, hinanap ko po kagad sa Google para na rin madagdagan yung aking kaalaman. At ito po ang nabasa ko. Under the current Constitution, an official can be impeached if 1/3 of the House of Representatives votes in favor. Since it takes only a simple majority to set the agenda or to adjourn the House, it can be difficult for a minority of 1/3 to bring a vote and impeach an official. So, nasa Constitution pala natin yung impeachment procedure na yan. So, kung nasa Constitution yan, at ang Constitution natin ay under democracy, so, nasa demokrasya po yan, Amy Marcos. Ito na naman ang sinasabi ko. Ginagawa tayong tanga ni Sara Duterte at ni Amy Marcos. Una, ang sabi ng isa, ang buong taong bayan daw ay kilala si Sara Duterte na hindi siya Bratinela. At ito naman si Amy Marcos, pinaiikot tayo at sinabing ginugulo o pinaglalaroan ang demokrasya. Part po ng Constitution ang impeachment process. Dahil nakalagay po sa Article 11 ng Philippine Constitution, public office is a public trust. Public officers and employees must at all times be accountable to the people, serve them with utmost responsibility, integrity, loyalty, and efficiency, act with patriotism and justice, and lead modest lives. Public office is a public trust. Nawala na po ang tiwala ng mas nakararaming Pilipino kay Sara Duterte at kay Amy Marcos. Dahil nakikita po natin, sabi dito, public officers and employees must at all times be accountable to the people, hindi accountable to one person tulad ni Apollo Kibuloy or to the people of KOJC. Na yan ang ipinakita ni Sara Duterte nung umattend siya sa anniversary ng KOJC at humingi pa siya ng tawad doon sa mga miyembro ng KOJC na akala mo ang buong KOJC ay ang buong Pilipinas. Na itong si Amy Marcos, pinagtatanggol pa si Kibuloy at kung ano-ano pang sinasabing pagtatanggol na akala mo walang kinakaharap na kaso itong si Pastor Apollo Kibuloy. You must be accountable to the people. Kaming nakararami, kaming majority ang the people. Hindi yung miyembro lang ng KOJC, hindi lang ni Apollo Kibuloy. You must be accountable to the people. You have to serve them with utmost responsibility, integrity, loyalty. Hindi yung pinakita nyong you are only loyal kay Apollo Kibuloy. Well, prove us wrong kung hindi totoo yung sinasabi namin. Nakitang-kita namin na ang loyalty nyo ay wala sa tao kundi na kay Apollo Kibuloy. Act with patriotism. Asan yung patriotism dyan kung kayo ay mga pro-China? Hindi kayo makasagot tungkol sa WPS, puro kayo no comment. Pero sa mga issues involving the KOJC or Apollo Kibuloy, napakadali niyong sumagot. Napakadali niyong ipagtanggol. Pero kapag tungkol sa mga pambubuli ng China sa mga Pilipino, no comment lang kayo. Is that what you call patriotism and justice? Asan ang hustisya nung pinagtatanggol nyo si Apollo Kibuloy? Nasaan yung hustisya para sa mga naging biktima? Sabi pa ni Amy Marcos, ang mga hakbang na ito ay kabastusan sa pasya ng bayan at resulta ng eleksyon. Isang panghahamak sa boses at karapatan ng sambayanan sa pagpili ng kanilang leader. Bakit hindi mo sabihin yan, Amy Marcos, sa mga Duterte? Bakit hindi nila igalang yung 31 million na bumoto kay President Bongbong Marcos? Bakit hinahayaan mo na bastos-bastosin, mura-murahin ng mga Duterte ang kapatid mong si Pangulong Bongbong Marcos?
Hindi ba kabastusan din ang ginagawa nitong grupo ni former President Rodrigo Duterte at nung kanyang anak na si Sara Duterte mula nang umalis sa Unitim? The nerve para sabihin mo na kabastusan ang ginagawa ng House dun sa impeachment na yan, sa pasya ng bayan at resulta ng eleksyon. Yes, hindi natin mapapasubalian na si Sara Duterte ang nagtala ng pinakamalaking boto sa kasaysayan. At sabi mo, naghahamon ba kayo sa 32 million? Noong nanalo si Sara Duterte, yes, 32 million. Ngayon ka magbilang, matapos ng mga lumabas na mga anomalya sa DepEd, sa pagiging bratinela ni Sara Duterte, tingnan natin kung may 32 million pa yan. Samantalang karamihan dyan sa 32 million galing sa boto ng 31 million ni President Bongbong Marcos. Siyempre, nung time na yon, bumoto kami lahat kay Sara Duterte dahil hindi pa namin nakikita ang tunay na ugali ni Sara Duterte. So sa tingin mo, intact pa yung 32 million ni Sara Duterte? Alisin mo lahat ng boto ng mga Marcos loyalists. Tingnan natin kung makailang milyon lang si Sara Duterte. Natural, siya nga ang may pinakamalaking boto sa kasaysayan. Pero nung time na yon, hindi pa lumalabas ang tunay na ugali ni Sara Duterte. Kung noon pa lang, pinakita niya na ang totoong Sara Duterte, tingnan natin kung nanalo siya. Tapos sasabihin mo, naghahamon ba kayo sa 32 million? Kayo, anong ginagawa nyo? Naghahamon ba kayo sa 31 million? Pagpalagay na natin na hindi na 31 million yan. Kapag inalis natin yung mga hindi na pabor kay Bongbong Marcos at yung mga hindi na pabor kay Sara Duterte, tingnan natin kung sino pa rin ang mas malaki ang boto. O naghahanap kayo ng gulo upang hatiin ang bayan ay ni Marcos? Are you listening to yourself? Sino ang naghahanap ng gulo? Actually, hindi naghahanap ng gulo Nanggugulo na ang grupo ni former President. Hindi pa ba panggugulo ang ginagawa nila? And yet, hindi mo nakikita yung ay ni Marcos? Or parte ka ng grand scheme na guluhin ng Pilipinas upang hatiin daw ang bayan na may napakaraming problema sa kasalukuyan? Bakit nung panahon ba ni Rodrigo Duterte, walang problema nung panahon niya? Nung naging presidente ba si Noynoy Aquino? O si Joseph Estrada? O si GMA? O si Fidel Ramos? O si Cory Aquino? Wala bang naging problema nung sila ang mga naging presidente? Huwag mong isi-single out yung kapatid mo. Dahil lahat ng naupo bilang presidente, maraming kinaharap na problema ng bansa. Hindi lang itong administrasyon ni President Bongbong Marcos ang humaharap sa maraming problema. And mind you, imbis na makatulong kayo, kayo pa ang dumagdag sa problema ng Pilipinas. Real talk lang tayo. Doon lang tayo sa totoo. Hindi nyo na maiikot ang isipan ng taong bayan. Sara Duterte ay ni Marcos. Hindi na. Dahil nakita na namin ang totoong ugali ni Sara Duterte at lalong-lalo na nakita na namin ang totoong ugali ng isang ay ni Marcos. So kung ayaw nyo makipagtulungan sa gobyerno ni President Bongbong Marcos, bahala kayo sa buhay nyo. Total, iilan na lang naman kayo. Pero para paikutin pa ang mga isip namin at paniniwala, dyan po kayo nagkakamali. Kayo po, ano ang masasabi ninyo? Comment lang po down below at magbabalik ang usapang Tito Manny. Diyos te Agnina.